Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang morning po sa atin mga kaibigan at syempre isang magandang buhay. Okay, anyway, alam ba ninyo na dapat lagi tayong masaya sa lahat ng pagkakataon? Dapat masaya rin ang buhay. At syempre, alam natin, sino-sino ba ang gagawa nito kundi tayo rin. Dapat maging masaya sa lahat ng bagay, mga kakampi ko. At alam po hanggang sa ngayon yung mga nanay, yung mga kananayan, yung mga mommies and daddies. Alam ko po medyo inda pa ninyo ang mga gastusin ninyo dahil sa pasukan nitong nakaraan. And I would like to congratulate, I would like to congratulate doon sa mga pumasa sa nursing at saka architecture board exam. Congratulations sa inyong lahat, At sana ay tuloy-tuloy na, At doon naman sa mga hindi nakapasa, ibig lamang sabihin yan ay may mga dapat pa kayong gawin. Siguro ilang alam niyo na, kailangan medyo mag-aral-aral din tayo. At huwag kayo malulungkot kasi dapat ganun talaga ang buhay, Kaya kailangan ay gumawa pa kayo ng ilang mga pagkakataon na dapat ay mag-aral mabuti. At marami pa kayong dapat gawin para makapasa, Pero sinasabi nga natin, sa lahat ng mga hindi pumasa, huwag kayo malulungkot. Ganun talaga ang buhay. Para sa pumasa, congratulations talaga. Congratulations and jubilation. At alam niyo doon sa mga graduates, huwag naman kayo kagad mag-isip na mag-abroad. At alam ko, 2 taon o higit pa, ay magsisilbo muna kayo rito sa Pilipinas bago lumabas ng bansa. Para experience baga, At sa lahat ng mga OFWs naman, pag nandyan na kayo sa ibang mga bansa, mahalin ang ating trabaho. And of course, dapat mag-ipon tayo. Ayan. Congratulations ulit sa lahat ng mga pumasa sa kanilang mga board exams. Ayan. At syempre, dun sa mga nakagraduate nung nakaraan, di ba? Sa inyo lahat, masayang pagbati po mula sa ating kakampi. At sa lahat ng mga OFWs na nasa labas ng bansa, ang pag-abroad po ay hindi biro, kaya't dapat siguraduhin natin na nakapag-ipon tayo dahil ang pag-abroad ay pansamantala lamang at dapat pagsikapan nating mabuti. Ayan. At para sa ating mga OFWs naman na papaalis, kailangan ninyo na ang mga papeles ninyo ay dapat authenticated. Ibig sabihin, kung ano yung mga hinihingi ng mga papeles na para masabing totoo, legitimo ang inyong mga papeles, yung pagpapa-authenticate, di ba? Hindi pwedeng pagdating nyo sa ibang bansa ay ang mga daladala ninyo ay peke. So, hindi dapat ganoon po. Ayan, ako naman ang dapat natin tatandaan, mga OFWs, ang dapat yung tandaan ng pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi biro, kaya dapat ayon sa ating OWA, mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong pangarap ay nakaasalalay sa iyo.
At paalala pa rin natin, umpisa pa lamang ito ng ating programa. Lagi nating tatandaan ang lahat ng inyong bayarin. Alam mo yung mga OFWs, lahat po ng mga babayarin natin dito, wag yung pagtipid-tipirin dahil para sa inyo rin yung katulad ng mga social protection. Kasi po ay may mga bayarin tayo dito na dapat natin bayaran, no? Or kung hindi kayo ang magbabayad, yung inyong employer. Pero dapat siguraduhin ninyo na nabayaran o bayad kayo sa inyong social protection. Tulad ng pagbabayad nyo sa PhilHealth, pagbabayad nyo sa Pag-ibig, yan dalawang po yan, ang PhilHealth at ang Pag-ibig ay mandatory na ang pagbabayad. Ang SSS, kung may SSS kayo, ituloy lamang ninyo. Diba? Kasi napaka-importante rin yan mga kababayan ko, ang pagbabayad ninyo sa lahat ng mga nabanggit ko. PhilHealth, Pag-ibig, ang SSS, dahil kapag may SSS ka, abay sigurado kang pagdating mo ng panahon na ikaw ay nagkakaedad-edad, abay may makukutkot ka. Sa susunod na mga panahon, hindi nyo yan makikita ngayon, pero sa mga susunod na panahon, sasabihin nyo, abay, buti pinalalahanan ako ni Mampe. Dahil kung hindi sa kanya, hindi ako dapat na, anong tawag dito, mayroon retirement fee, parang pay, yan. Kasi pagka medyo hindi na tayo makapagtrabaho, ang SSS ang tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. At paalala pa rin natin sa atin ng POEA, mga balik manggagawa, hinihikayat kayo ng POEA na mag-online processing na. Dahil mas mainam na gumamit na kayo ng mga internet. Kayo mga OFW, sa mga nagbabakasyon na, mas mabilis po kasi ang proseso. Okay, tipid kayo sa gastos dahil hindi na kayo kakain sa labas at hindi na rin kayo mamamasahe. Basta't i-click lamang ninyo ang BM Online. Ayan, bmonline.ph, pasok na kayo doon at makukuha nyo kaagad-agad ang inyong OEC. Sa mga hindi kwalipikadong gumamit ng BM Online Processing, kagaya ng mga OFWs na wala pang database ng POEA, maaari kayo makipag-appointment. Tawag muna kasi mahirap magamit yung panahon at oras ninyo sa mahabang pagpila. Yan. So, instead na pumipila kayo, punta na lang kayo sa mga internet connections. Yan. At maaari nyo bisitahin ang aming website. Ayan, kakampi/news.blogspot.com. Yun pala yung aming blogspot. At syempre, para makapanood pa rin kayo ng ilang mga palabas sa ating ustream.tv/channel Kakampi Online, sa ating kakampi.wix.com/kakampi. Ang kakampi namin po, double M At para doon sa inyong mga Facebook, yan, pwede yung buksan ng Philippine Social Security System, ang Pag-ibig, meron din sila. Ang SSS, meron na rin. Mga Facebook yan, kung may mga katanungan kayo, pwedeng yan po ang inyong magtanong. Kahit ang POEA, meron na rin silang Facebook. At kung gusto nyong magreklamo, doon po kayo tutungo. At paalala pa rin natin doon sa mga OFWs. Una po, dapat siguraduhin lamang po ninyo ang inireklamo ninyo. Yan. Kung wala naman po kayo reklamo, pwede rin kayo mag-Facebook sa inyong mga, katulad sa amin, Kakampi, no? Kakampi yung ating Facebook lang, hanapin yung Kakampi Online, Kakampi Services, ayan, di ba? So, either masasayang kwento, malungkot na kwento, i-Facebook nyo na yan. At para sa ating OFW Gawad Parangal, voting and nomination. Ayan po mga kaibigan, kakampi ko. Nalalapit na, kasi July na ngayon. Sipin mo ang bilis-bilis ng panahon. Gusto nyo, who will be the next awardees of the OFW Gawad Parangal 2015? This is your chance to nominate and vote your bets. Mga categories natin, artist, CSO, government like POEA, OWA, DOLE, DFA, at etc. Kung may mga gusto kayo sa media at siyempre kung meron kayong mga napupusuang recruitment agency. Ayan. At pwede nilang
i-Facebook ba to? Para meron sa Facebook, ano? Ano yun? Ha? Doon sa Kakampi Services, nandun po yung mga pwede yung pagbutohan. Or, i-email nyo sa amin, no? Sa kakampi@gmail.com. Yan ha, kakampi@gmail.com. At syempre, double M tayo. Sayang naman po yung mga boto ninyo. Dapat ay malaman natin kung sino yung mga magagaling at napupusuan ninyong maiboto para sa ating gawad parangal. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. At ngayon mga kaibigan, ay dumako muna tayo sa ating Alam Ba Ninyo? Okay, at para sa ating Alam Ba Ninyo? Sa ibang bansa kapag may emergency o mga pangyayari na nakakaapekto sa mga OFWs, ang ating pamahalaan ay naglalabas ng alert level. Kaya kung yung naririnig kayo, alert level 1, alert level 2, 3, and 4, ayan, dahil naglalabas ang ating pamahalaan ng mga alert level. Halimbawa, may mga problema tulad ng giyera sa Libya o tulad ng nangyaring pambobomba sa Kuwait itong nakaraang Friday, ano? Yung mga advisory ay ganito po. Una, alert level 1. Yan. Precautionary pace o pinag-iingat ang lahat. At walang deployment ban. Wala pang deployment ban yan. Alert level 1 po yan. Basta pinag-iingat lamang ang lahat. Ang alert level 2 ay may restriction phase na. Ban on deployment of new hires only. Ito ay pinipigilan naman niya ang pagpapalabas ng mga bagong hire o pagkuha, no? Bagong mga OFW sa pupunta sa naturang bansa, katulad ng Libya o kaya nitong Kuwait, no? Parang gano'n. Sample ko lang po mong 'yon. Ang alert level 3 naman ay voluntary repatriation. Ibig sabihin nito, total ban on OFW deployment. Ayan. At dito, voluntary na yung repatriation, yung paglikas, voluntary, magpapadala yung ating pamahalaan ng sasakyan para sa repatriation activity, no? At dito, total ban ng OFW deployment. Ang pinaka-alert level 4, yung mandatory repatriation. Ibig sabihin dito, sa pilitan na pong kakaunin o ire-repatriate o ililikas ang ating mga OFWs sa mga bansang kung saan merong mga emergency. Yan. Total ban ng OFW deployment. Yan. Ha? So, wala nang magpapalabas ng mga dati at bagong OFWs para magtrabaho sa ibang mga lugar na kung saan merong alert level 4. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Alam Ba Ninyo? Ayan ha, marami tayong balita tungkol sa paggamit ng social media. At alam din natin kung ano yung mga nangyayari sa ating mga kababayan pag gumagamit sila nito. Alam naman natin na ang social media ay napaka-importante sa panahong ito sa ating lahat. Lalo na yung mga malalayo ang lugar o yung mga nasa ibang mga bansa, 'di ba? Napaka-importante sa atin ng social media. Napapalapit nito ika nga ang mga nagmamahalang pamilya. Yan. Pero maraming dapat na paalala sa inyo kung paano gamitin ang social media. Una, huwag nating i-criticize ang kultura nila, tradisyon at religious belief ng inyong host countries. Tatandaan po natin, huwag natin sabihan ng hindi maganda o doon sa kanilang kultura, tradisyon at religion. Huwag natin bibigyan ng mapangit o pangit na kahulugan ang kanilang kultura, tradisyon at religious belief. At kasama na dyan, huwag yung sasabihin
na yung kasamaang ugali ng mga tao, halimbawa yung employer mo, o kaya yung sa isang hospital, kung matatandaan po natin, criticize nito yung kultura at saka yung pamamahala sa loob ng ospital. Ay hindi po ba natanggal siya? Yan. Yun ang sinasabi natin. Mag-ingat din po tayo sa ganyan. Kaya nga mag-isip bago i-click. Yan. Minsan kasi yung ibang gusto mong sabihin na hindi naman ganun kapangit sana supposed to be, ay nagiging hindi maganda sa babasa ng ibang babasa. Yan. Lalo na siguro kung ito ay mga mahal na yung kanilang bansa, mga patriotic doon sa kanilang mga bansa, ay naku, magagalit po sa atin ang mga ito. Do not upload obscene, illicit, or otherwise incriminating photos of you or other people. Sa ibang bansa, hindi pwede itong mga ganito. Na magkaakap kayo, magkahalikan kayo, o nakaupo ka sa lap ng isang opposite sex mo. Yan, no? Hindi pwede. Huwag nyo pong i-upload yung mga ganito. Na parang sa kanila, malaswa na yan, pero sa atin hindi malaswa. Pero kasi sa kultura pa rin nila, hindi nila gusto ang ganitong klase. Lalong-lalo na sa Middle East. Kung nandun po kayo sa Middle East, hindi pwedeng mag-upload kayo ng mga ganitong klase. At syempre, wag din kayong mag-engage sa mga online debates. Yan. Ay mahilig kayo makipagdebate, wag kayong makipagdebate sa kanila. Lalong-lalo na kung ikaw ay nado sa kanilang bansa. Yung mga diskusyon tungkol sa political situation at religious issues, wag na wag ninyong pag-uusapan dyan sa social media. Dakuha naman natin ang batas trapiko na dapat kailangan din mag-ingat tayo. Napakarami po ang natatrap din dito sa mga batas trapiko. Hindi po yan katulad dito sa atin sa Pilipinas. Marami tayong dahilan dahil hindi tayo nakasunod sa mga batas trapiko. At dapat sa bago kayo umalis, alamin ang mga sumusunod na batas trapiko. Siyempre, dapat parating alerto sa pagtawid. At kung saan ka tatawid, dapat alam mo, hindi pwedeng iba-iba ang isip mo. Yan. Diba? Huwag tayong, katulad dito sa atin sa Pilipinas, pagtawid mo, parang nagte-text ka, ay sa ibang bansa, hindi po pwede yan. Yung naglalakad ka sa karsada, meron nakasuot ka ng mga earphone, sa Hong Kong po, pinagbabawal yan. Yan, ha? Huwag magmaneho na nakainom ng alak. Kadalasan ito sa ating mga kalalakihan nasa Saudi Arabia, no? Yan. Huwag na huwag kayo magmaneho na nakainom ng alak. Lalong-lalo na kapag kayo nasita, hindi po kayo pwede magsabing, I'm sorry, officer. At sa lahat ng inyong pupuntahan, lagi kayo magtatakda o aalamin nyo ang speed limit. Lalong-lalo na sa mga highways, di ba? Ngayon po, sa North Luzon Expressway, meron ng speed limit hanggang 100 lang. Mabilis na yon. Yan. Dito rin kung pupunta kayo sa mga bansa, sa iba't ibang mga bansa, kailangan alam nyo ang speed limits. Dahil definitely, dito po ay napakahigpit nila pagdating sa usapin ng batas trapiko. Iwasang magmaneho sa mga kalsada na ikaw lang ang nagmamaneho. Yan. Lalo na wala kang kasama, lalo na kung madilim o gabi. Yan. Delikado pong mag-drive ng mga ganong klase, especially sa Middle East, lalo na Saudi Arabia. Yan. So, ingat-ingat lamang po tayo sa pagmamaneho dahil, syempre, mabuti na yung maingat kesa naman sa hindi ka nag-iingat. Ako yung natatakot dyan. Okay, isang paalala pa rin natin sa ating programa ay itong mga ituturo natin sa inyo mamaya yan, ano. Kasi alam ba ninyo na para hindi kayo maabuso o ika nga ay maltrato o kaya ay i-rape, o sige sabihin natin, ay may mga ilang pagkakataon na dapat po lagi tayong kalmado. Presence of mind, ang tandaan ninyo,
kailangan kinukumbinsi mo yung tao na nang-aabuso sa'yo at wag kang mawala ng pag-asa kaagad. Maari kang magtitili para makuha mo yung atensyon ng iba. Kung malayo naman katulad ka na sa gitna ka ng mga disyerto, yun nga isang problema. Huwag tayong basta-basta sasama. Yan ang isa. Maari mong protektahan ang iyong sarili. Huwag kang humarap basta-basta doon dahil sigurado pag babae ka, yung sikmura ay mahina. Isang suntok lang dyan, di ba? Kaya dapat lagi kang alerto sa mga ganong klase. Huwag harap ng todo-todo sa attacker. Yon. At dapat ay alam nyo ang isang ano dyan, hindi naman lahat ng katawan mo ay nahahawakan niya, di ba? Ang kamay po natin ay nakalabas yan, ano? Pwede nyong hawakan ang mga lalambot na parte ng katawan ng isang tao. Yon. Kaya kailangan presence of mind at dapat alam mo kung anong gagawin mo. Sa paghawak, alam mo siguro mga parte ng katawan mong malalambot, di ba? Yung ilalim ng tenga, sa ibaba, anong tenga? Ano yung nandito? Doon sa may lalamunan ba yan? Yan. At sa may ilong, di ba? Sa bibig, pwede mong kalmutin yan. At yung mga kuko natin, pwede yan. Mata. Tinuturo niya, mata. Pwede mong pindutin yan. Di ba? At saka takbo ka. Tumakbong mabilis. Di ba? At ang isa dyan, para maiwasan po natin ang lahat ng mga ganito, ay dapat ay iwasan natin na magsasama kung saan-saan, lalo na kung hindi mo naman masyadong kakilala ang isang tao. Yan. Yan po ang mga paalala natin at alam ba ninyo, dito lamang yan sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Ay, naku, hindi ko na kailangan yan. May HMO na ako eh. Ang HMO mo ba, babayaran ka kahit anong sakit? Hindi! Selected lang syempre, di nalugi sila. Kung may sakit ka bago ka mag-apply for an HMO, i-approve ka ba? Hindi din! Ang HMO mo ba ay kasing mura ng annual premium ng PhilHealth, kasama pa na beneficiary lahat ng qualified dependents mo. Abay, lalong hindi! O, ayun naman pala eh. Magpamiyembro ka na. Dahil sa PhilHealth, kung may magkasakit, hindi ka kakaba-kaba dahil sigurado ka. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Oh, pare, excited na ako. Dadaon na naman ang barko natin. Marami na naman akong makikilalang babae. Tumigil ka nga dyan, pare. Hindi ka ba natatakot sa maaaring mangyari sa'yo? Anong- Usong-uso ngayon ng HIV, AIDS. ano magagawa ko para makapag-ingat laban sa HIV o AIDS? Pare, ikaw lamang nakakaalam sa ginagawa mo. Alam mo, may ginagawa kang paraan para hindi makapasok sa katawan mong HIV. Anong paraan, pare? Una, ikaw ba'y nakipagtalik lamang sa isang pareha? Pangalawa, nanghiram ka ba o gumamit ng karayom o hiringgilya? Pangatlo, nasalinan ka na ba ng dugo mula noong 1984? O, kung oo ang sagot mo sa lahat ng yon, maaaring nasa panganib kang mahawaan ng HIV. Ano? Ganun ba yung pare? Huwag matakot o mahiyang magtanong. Mas mapanganib ang kamangmangan. Nasa sa iyo ang desisyon. Ang AIDS ay maiiwasan.
At sa pagpapatuloy ng ating programa ay ang kakampi ay nakapaloob sa tema magkatulungan, ikaw, ako, gobyerno, tayong lahat. Yan. Kaya't ang ating unang sasabihin, ang OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, sabi nga, sa tamang kaalaman, sigurado ang kaligtasan. Sabi naman ng PhilHealth, pangalagaan ng iyong sarili, mag-PhilHealth na para sa malusog na pangangatawan, magsiguro, dapat malusog ka. At samantala ay naman sa Social Security System, miyembro, sabi niya, miyembro, bilib kami sa inyo, bilib na bilib po sa inyo ang SSS dahil nga naman pinagtutuunan ninyo ang protection ninyo para sa mga susunod na panahon. Ano po? At syempre kami inyong matatawagan sa 6879144 or 6370218. Habang sa kakampi, maaari nyo kaming tawagan sa 553-8656. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. At para sa ating mga balitang OFWs, laking pasasalamat ng mga overseas Philippine workers sa Libya dahil sa patuloy na pagmamonitor at pagtulong sa kanila ng Philippine Embassy sa Tripoli sa pamumuno ni Charge d'Affaires Adelio Angelito Cruz. Umabot sa 172 na mga OFWs ang pinakahuling inilikas ng embahada, kabilang ng 9 na minors. Ito ay batay sa report ng Department of Foreign Affairs. Ang mga naturang repatriates ay inilikas ng embahada mula sa mga gulong bahagi ng Tripoli, Tobruk, Central Region at Eastern Region ng Libya. Ang unang flight ay sinakyan ng 72 mga repatriates at ang pangalawang flight naman ay binuon ng 80 repatriates. Dahil dito ay umabot na ng 5,290 ang kabuuan na bilang ng mga OFWs na inilikas mula sa naturang bansa. Nang magsimula ang kaguluhan at tinatayang umabot pa ng 3,000 ang mga natitirang Pinoy sa Libya. Habang nananatili ang Alert Level 4 sa Libya, ay patuloy naman ang pagkumbinsi ng embahada sa mga OFW sa tanggapin ang repatriation offer ng gobyerno upang sila ay makabalik na sa bansa at makapiling na ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilang pang mga balita natin, nirereklamo ng OFW ang 4 na buwang hindi pagpapasahod ng kanyang employer simula Setyembre hanggang Desyembre noong nakaraang taon. Dahil dito dumulog ang OFW sa kanyang agency na Al-Batain sa Saudi para mapabayaran o para bayaran ang among si Ensam Muhammad Al-Bakir. Dahil sa takot na maabuso, pinull out ito ng agency at dinala sa Philippine Embassy kung saan 6 na buwan na itong namamalagi sa bahay kalinga kasama ang iba pang mga OFWs. Samantala, nang malaman ng amo ang ginawang pagsumbong, ay pinaratangan daw ito ng magnanakaw at kinasuhan. Dahil dito napilitan pumirma ang OFW ng waiver ng pakikipag-areglo sa amo sa pagnanais na makauwi na sa Pilipinas. Subalit hindi tumupad ang amo nito hanggang ngayon ay hindi pa rin ibinibigay sa kanya ang exit visa. Samantala, nasa kustodiya ito ng Social Welfare Authority sa Jawaski, Riyadh at hindi alam kung kailan makakabalik sa Pilipinas kasama mahigit na 40 OFW na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutulungan ng pamahalaan. Samantala, sa Kuwait, tiniyak ng Philippine Embassy official sa Kuwait na walang sinumang mga OFWs ang nadamay sa nangyaring suicide bombing na ikinasawi
ng 27 katao at mahigit 200 sugatan nang sila'y sumasamba. Ayon kay Consul General Attorney Raul Dado, binisita pa nila ang bomb site at walang mga OFWs na nadamay sa nangyaring insidente. Kaugnay nito, nanawagan ang opisyal sa 200,000 mga Pinoy sa Kuwait na manatiling kalmado at huwag magpanik. Nag-abiso rin ang Embahada ng Pilipinas na manatili sa kanilang tinitirahan at pinagtatrabahuhan ang mga naturang Pinoy workers. Maging alerto sa kanilang mga paligid at pupuntahan. Dapat din unang mag-ingat ng husto ang mga OFWs kung nagtutungo sa mataong lugar katulad ng malls. Nagpapaalala rin ng Embahada sa kanilang mga hotlines sa maaring makontak kung kinakailangan. Ang Kuwaiti government ay naglabas na rin ng kumpirmasyon na wala namang nadamay na Pinoy sa naturang pagsabog. Una na rito lumabas ang impormasyon na nangyari ang pag-atake habang nakaluhod at nagdarasal ang mga biktima sa loob ng Imam Al-Sadiq Mosque. Nang bigla na lamang pumasok ang suspect na si Abu Sulaiman Al-Muhawed kabilang sa Shiites at pinasabog ang dalang malakas na bomba. Samantala, paulit-ulit namang pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Kuwait ang mga overseas Filipino workers matapos ang suicide attack ng isang Shiites Muslim mosque sa Kuwaiti City kung saan 27 katao ang namatay at mahigit 200 ang nasugatan. Batay pa rin sa ipinalabas na advisory ay pinagsasabihan ng mga OFWs na huwag magpanik sa kanilang ganitong insidente. Manatili na lamang sa loob ng tinitirhan o sa mga lugar ng trabaho. Ngunit kailangan maging mapagmasid sa kapaligiran. Samantala, pinapaalalahanan muli ang ng Embahada mga OFW na iwasang magtungo sa mga mataong lugar tulad ng mall at iwasang lumabas sa gabi. Samantala, marami pa ring mga foreign workers ang pinapayuhan ng kanilang mga employers na iwasan ang paglabas sa bahay tuwing Biyernes na kasagsagan ng kanilang Friday prayers matapos na maobserbahang kada Biyernes nagsasagawa ng pag-atake ang mga militanteng grupo. Napag-alaman rin karamihan sa mga Muslim sa Kuwait, mga Sunnis na siyang responsable sa pambobomba sa mga lugar ng baluarte ng Shiites. Pinagbawalan din na pumasok ang sa mga lugar na may maraming tao gaya ng malls at isa lang sa paboritong salakayin ng mga militanteng grupo. Samantala, mga Pinoy naman sa South Korea, pinapaalalahanan din ng ating pamahalaan tungkol sa MERS-CoV dahil na rin sa patuloy na pagdami ng mga MERS-CoV na biktima sa naturang bansa, ang lahat ay pinag-iingat na kung maaari lang ay huwag magtungo sa mataong lugar. Kung wala namang gagawin ay manatili lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. At ngayon, dumako tayo sa ating chikahang buhay. Ang Kanlurang Visayas o Region 6 ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Napapagitnaan ang rehiyon ng Dagat Sibuyan at Dagat Visayas. Binubuo ng iba't ibang pulo ng rehiyon ng Kanlurang Visayas. Sa mga pulong ito nakapaloob ang lalawigan ng bubuo sa rehiyong Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Ngayon, tumungo po tayo sa Iloilo na kung saan ay makakatsikahan natin ngayon ang direktor ng Region 6. Walang iba kung hindi si Director
Ron Bartolome. So sir, kamusta na ba ang inyong dyan sa inyong rehiyon? Ay, okay naman po. Busy kami. Busy po minuto. Nung Lunes po ay nasa Pantaloon na kami sa Red Cross. So, Occidental. Nag-training po yung mga family circles natin doon. Ng point racing at meat processing. Nung namang araw na po ito ay yung isang team natin ay nasa construction, no? Northern Iloilo. Nag-training po sila ng speed race, speed race, no? Pagawa ng speed race at ito pang produktong nasa dagat. So sir, lahat ng regions na interview namin ay sinasabi nila talagang tutok kayo ngayon sa mga trainings. Opo. Bago po yun, bago sila sasagawa ng training sa production, ay usually po ang standard na training na binibigay natin ay of course value formation po. Value sa values, tapos po ay financial literacy, tapos savings, utilization. So ito ba sir ay isa lang, no? Isa lang doon sa programa niyo. Meron ba kayong mga tampok na programa bukod sa inyong PIDOS na napaka-successful? Oo. Ito po, third quarter, magdalas quarter na, second semester na. Ang pinag-aandan po namin ay yung tinatawag nating MOPIA, no? Opo. Yung paghirang sa mga model OFW families, no? Taon-taon po yan, no? Ang MOPIA po ay Model OFW of the Year Award. So yan ang tutok nyo ngayon dahil July na, sa susunod medyo na. Usually po kasi ang awarding yan ay December, pero bago po yung national award, ang awarding ng national ay dumadaan po muna yung magsisimula po yan sa awarding ng regional, which is award ng MOPIA. So dito po, bandang October, no, ay ginagawa na natin ang pag-award sa regional level. Gusto nyo uling makakuha, sir? Oo, by regions kasi ang pagpipili ng mga MOPIANs, no? Opo. Ang kategorya po nito, ang mga po nito, pamantayan, ay hinahanap po natin, no? O pinapakasa natin yung mga, hindi lang ang mga po nito, no? Pamilya po ito. So, hindi po ito natin ng W, kundi yung pamilya, no? Kung pamilya, naging ang paano nila naipawan, no? Sa hirapan ng pag-iiwalay. Ay, kasi nagtatao sa labas, paano, kahit na magkahiwalay sa distansya, pero nanatiling kung matatay ang kanilang pamilya. At nagampanan nila na maipawan at napayunasok ang kanyang mga paghihirap. At nag-emerge po sila, no? Na model pa rin. Ibig sabihin, ang mga bata ay matatag ang pamilya, solid. Ang mga bata ay nakatapos ng mga pag-aaral nila. Ang pamilya ay nagko-contribute, no? Sa komunidad, no? Civic involvement. At nakapag-ipon ng sapat at nakapag-invest pa. Nakapag-negosyo pa. So ngayon, sir, yung nakuha nilang gain sa work ay masustain. So ngayon sir, ang focus natin ay hindi lang OFW, no? Ang focus natin ngay OFW plus the families. No, sir? Oo. So yan ang maganda eh. So, sige sir, kasi, kayo po. Sige sir. Kasi po naman kaya naman po sila ang kababayan natin nag-abroad, di ba kasi naman sa pamilya. At ang priority nila, ang unang-unang lumalabas sa priority, kaya nag-abroad ay makatapos ng mga bata. Oo nga. At maging stable ba? Financially stable. So sir, ngayon, itong MOPIA, matagal na to, ilang panahon na rin itong MOPIA. Sa tingin niyo, dyan sa inyo, sa Iloilo, how successful is it? Dito po sa Iloilo ay... Talagang tinataguyod nila yung MOPIA na yan? Active na active po. In fact po sa mga active po sa panel namin, hindi po pumapanya ang ating regional director ng DOLE. At po ang regional director ng DOLE ay pinopromote po kahit saan sa pumunta. So, ito po yung head ng panel of judges. Siya po ay 10 taon na. No? 10 taon na po ito. 2005.
At ang pagbabago, nung 2005 po, nung unang inipinento, isa lang po ang national winner sa buong bansa. Talaga? Nung unang taon 2006 ay naging island, naging island-wide. Tatlo po yung awardees. Ayan, ito na. Tapos ng 2008 po, hindi ko po makakalimutan yan, binago po yan kasi ako yung regional director ng Davao noon, nanalo kami. Ang naging awardee si Alice Virgie Lagunsay, no? Ito po dating social service worker sa Hong Kong. Kalingitan po kasi yung mga CBs, mga CBers families. Kaya ang nangyari po, ay ginawa ng dalawang kategorya. Isa po sa landscape, isa sa CBs. Ngayon. At saka ngayon, kasama na rin yung mga nagsiservisyo sa community, sir? Opo, may special award po. Outstanding achievement po on community projects, saka po outstanding achievement in entrepreneurship. So, totoo ba, sir, na nasa director daw yan? Namumuno yan para maging matagumpay yung mga, itong MOPIA, for example, yung mga proyekto nyo, yan ba'y nasa humahawak talaga, nasa head? Kasi lahat ng puntahan mo, successful eh. Ito po. Marami po naging successful, ha? Parang iba ay naiisa lang, minsan po nila nominate, ayaw ng, nag-decline po yung iba. Pero hindi naman po yung rare. Marami pong porsyento ang nagtagumpay din. Despite ng ad. So sir, baka may panawagan ka dun sa mga gustong sumali sa MOPIA. Nasa iyo po yung pagkakataon. Sige po, sa mga nakikinig po. Bukas po ang nomination, kahit anong region kayo. Pwede po mag-nominate ay kahit sino, kahit mga organisasyong siviko, bahan, kahit individual po. Ang hinahanap po nating model OFW Mabinawdari sa inyong mga community ay yung tumutulong sa ating pamantayan, Sabi po natin kanina, na natiling matatag ang pamilya kahit na ang isang miyembro ay nasa labas. Pagkatapos ng kanilang mga anak at naging successful din sa mga profesyon ng mga bata, Tapos, aktibo po, nakikilala sa affairs na pamayanan. So, civic participation o consciousness. At dapat tundang po ng kabuhayan, negosyo. At ibig sabihin, despite sa paral ng anak at nagpupundar ng bahay, nakapag-ipon pa rin ng sapat para pagbalik niya ay may negosyo na magpupulang sa. So sir, dyan po sa lugar yun sa Iloilo, gaano po ba karami ang mga OFW? Ang kami po ay port, Opo. Muna po yung NCR, tapos ang mga club yung Davao, Cebu, ang apat po halos. Ang Iloilo. So sir, sa Seabase marami rin sa inyo dyan Opo. Nasa mga 400,000 po. Seafarers dito. Kasi po marami pong training school at universities na seafarers. Yun. Pero sa mga cases na hinahandle nyo, balita ko doon sa mga nabasa natin ng reports, ay kumukonti yung mga nag-file ng kaso. Ibig sabihin, kumukonti yung mga may kaso na ipinapasok sa OWA. Totoo po ba yun? Maaari po kasi po ang susi naman po talaga ng mga incident ng mga kaso ay nasa tahandaan ng ating mga kababayan na umalis. Kaya nga po pinapalakas po lahat na pre-departure orientation seminar para maging mulat ang mga kababayan natin sa kanilang mga karapatan sa trabaho at kung ano yung mga dapat na gawin at hindi ginagawa. At pagkakita po ng kultura, pag-aalam ng kultura sa pupunta nilang destinasyon. Yan. At ang Iloilo, alam ko, nagbibigay din kayo ng ng PIDOS, sir? PIDOS po, saka language po. Nagbibigay din po kami ng Mandarin at Cantonese sa mga pupunta ng Hong Kong at Singapore. Nagbibigay din po kami ng training sa Arabic para sa mga taga-Middle East. So, sir,
Dun sa mga proyekto natin na dyan sa Iloilo, ano pa yung mga proyekto ninyo na talagang naging, bukod sa MOPIA of course, ay mga programs and services ng inyong rehiyon, sir? Katulad din po lang ito nating regional offices, may mga scholarship po tayo. Ito, pasokan na. Meron po tayong overseas OFW Development Scholarship Program. Ito po ay scholarship program bukas sa mga active OFWs, mga anak nila, ang magka-college. Pero ang cap lang po dito ay ang nag-abroad ay ang sahod ay hindi tataas na $400. Yun. Wala po rin examination tulad ng EPSP, no? Na may examination ng EPSP in August. Ito po yung walang examination, batay lang po ito sa income. Yan. So sir, dun sa yung ibang program nyo, like for example, kasi mga trainings na yan, ito ba nag-gear towards dito sa inyong mga, parang NRCO, di ba? Yung mga livelihood programs. Opo. Sa dami ng mga trainings nyo. Here sa ating mga family circle. Para po alaman po ninyo ang nakikinig, si Miss Pepo ay kasama sa family circle namin mga araw. Oo nga. Hindi kita makalimutan, sir. Siya po yung official ng aming federasyon ng family circle mga araw po. Oo nga. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo, no, sir? Ito po ay ang mga training po ay nakadesenyo para naman gano'n. Yung mga naiwang pamilya, ang nag-abroad ay may pagkakastaan, no? At hindi na lang umaasa sa padala. So, natin na bawat miyembro ng pamilya ay nagko-contribute para doon sa naitaktang layunin ng OFW kaya sa umalis. So, hindi lang po palaasa at naghihintay na lamang kung ano yung papadala. Kundi sila rin po ay kumakayod para yung padala ay safe at later may invest pa. So yan. Ayan ang husay ng organizing work, di ba, sir? Di ba? At alam niyo mga kaibigan, si Mr. Bartolome ay Dismayo. Talaga namang sikat na sikat yan in terms of organizing work. At yan, mulat sa pool pa yan, sir. Well, sir, may mga message ba kayo sa ating mga kababayang OFW, yung mga mag-OFW o tsaka yung pamilya na naiwan dito? Nasaan niyo po yung pagkakataon, sir? Sige po. Kasi sa mga gusto po mag-abroad naman, yung mga pag-alis pa lang, siyakin po. Nasa tamang ayos ang pag-alis ninyo. Ibig sabihin, duman po sa VOA ang kontrata na verify. At po, bago umalis, nagdaan po, sinisoid po natin yung departure verification seminar at language training. Sa mga naiiwan naman pong pamilya, nagdaan po natin lagi ng ang pag-abroad ng inyong mahal sa buhay ay hindi matagalan. Pagkamantala po yan. Kaya habang nandun siya, magtulong-tulong po tayo. No? Huwag lang tayong umasa sa kanya, kundi tulong-tulong po tayo at magtataguyod ng ating kabuhayan. Okay. So, thank you very much, Mr. Ron Bartolome ng Iloilo. Ayan, ako napakagaling po niyan. At alam mo ba, bidang-bida ka nga dito sa Manila, sa NCR. Kilalang-kilala ka nila. So, with that, sir, sa susunod pa mga panahon, pwede ba kami makatawag ulit sa'yo? Yes, po. Ayun na po, Miss Pe. Okay. Thank you very much, mga kababayan po. Bidang-bida po yung mama na yan pagdating sa usapin ng pagtataguyod sa karapatan at kagalingan ng ating mga OFWs. Thank you very much po. At siyempre sa pagpapatuloy ng ating programa. Yan po si Mr. Ron Bartolome. Manggorio! Lampas 2 linggo na akong kumakahol. Pabalik-balik na lagnat. Naku, nanuno ka. Kumuha ka agad ng batang kambing. Bumunot ka ng buhok sa kilikili. Amuyin mo. Tapos po, gagaling ka na. Lampas 2 linggong ubo at pabalik-balik na lagnat? Iba ka TB na yan. Pa-check up ka na sa health center. A message from PhilHealth, DOH, and USAID. Alamin at gamitin ang inyong PhilHealth benefits. Tumawag sa 441-7442. PhilHealth, your partner in health. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon,
May Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Mag-iingat ka, anak. Huwag kang magpapabaya sa kalusugan mo. Kuya, huwag kang maging playboy dun, ha? Nene, anong sinasabi mo sa kuya mo? Hayaan niyo si Nay. Hayaan mo, Nene, at mag-iingat ako at lalong hindi titingin sa iba o makikipagtalik ng walang proteksyon. Lalong maganda, kuya. Huwag ka na makipagtalik kahit kanino. Isang babae na lamang ang kapartner mo. Oo siya. Oo na. Nay, alis na po ang eroplano. Pagpalain ka ng may kapal, anak. Ang pinakaligtas na paraan para makaiwas sa HIV ay ang pakikipagtalik na mayroong proteksyon. Pag-isipang mabuti ang paraang ito. Kung iko'y may asawa o kasintahan, maging tapat sa isa't isa. Lumalaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga sexually transmitted infections o STIs katulad ng AIDS kung maraming kapareha sa pakikipagtalik. Nasa sa iyo ang desisyon. Ang AIDS ay maiiwasan. At ngayon mga kaibigan, tingnan natin ano nga ba ang NRCO o ang National Reintegration Center for OFWs. So ito po ang aming address doon sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan ang aming office. So kami po ay nasa Blas Outlet Development Center, old OWA building sa Intramuros. So nandiyan din po ang aming telephone number at saka yung aming email address. Okay. So bago po ako magpunta doon sa mga programa ng NRCO, bibigyan ko lang po kayo ng background para at least makilala niyo po yung aming opisina. Okay, so who we are? So acts as the National Program Manager of the Philippines on Reintegration Program. Created by Republic Act No. 1022 and its implementing rules and regulation, provides research and development services, policies, strategic directions, coordinative supervision and program monitoring and evaluation services, designs program, projects, special events and activities, and pilot test initiatives prior to regular implementation by implementers. Okay. So, ang NRCO po, we are operating under the Migration and Development Framework. So, ito po yung sinusunod natin. So, dito po, meron po 3 pillars, yung financial capital, human capital, and social capital. Pag pinag-usapan po financial capital, ito po ay directed towards enhanced savings and productive investment. Meron din pong human capital, ito naman po yung allows the transfers and use of migrant knowledge and skills to the benefit of sending countries. At doon naman po sa social capital, tapping the networks of migrant communities in receiving countries that can be utilized for development. Okay, under po doon sa ating 3 pillars, meron po kaming programa para sa advocacy and communication. Ang reintegration program po pag pinag-usapan ay hindi po usapin lang ng pagbalik. Okay, yan po ang NRCO. Ngayon naman, dakuan natin. Ayon sa NRCO, dapat daw sa pag-alis natin, may mga goal setting tayo. At pakinggan natin siya, ano nga ba tong goal setting? Sa pag-alis pa lamang yan, ano po? Pag sinabi pong reintegration program, ito po isa buong cycle ng pag-alis ng isang manggagawa. Ibig ko sabihin, bago pa lang po umalis ang OFW, dapat po may goal setting na. Alam na po kung bakit ako umalis, ano po yung dapat kong ma-achieve sa pag-alis at pagbalik ko. Kung wala po kasing goal, mapuputol po yung proseso ng reintegration. So dapat po talaga, akala po kasi ng iba, tsaka lang natin paplanuhin, pagbabalik na. Pero hindi po,
bago pa lang po umalis, dapat po klaro na. Ano po ba yung objective natin kung bakit tayo aalis? Kasi kung wala po tayong goal na sinet, sa dulo wala po tayong inaasahan. Ano? At tingnan naman natin ang biyaheng agripreneur ng ating NRCO. At ano nga ba mga proyekto para dito? Biyaheng agripreneur, ito po inumpisahan na rin namin. Ako po nasa agribusiness din, ano? So yung mga kapatid ko, nag-start sila maglagay niyan. Isa po yan sa pinakamagandang pasukin ngayon, ano? Ang problema nga lang, bakit po ba maganda? Kasi basic commodity yan eh. Gulay, kamatis, sibuyas, lahat yan ginagamit araw-araw, ano? Pero sabi ko nga, ini-import pa natin, ano? Samantalang ang daming idle land dito sa Pilipinas, ano? So ito naman po, tinutur namin sila dun sa mga farm na successful. It's either backyard o commercial farming. Lalo na po sa probinsya, ang lalaki ng lupa, mapapansin nyo, walang gumagalaw, no? So, isa po ito sa pinopromote natin ngayon sa NRCO, itong biyaheng agripreneur. Kami po lahat ang sumasagot doon sa bus, doon sa training, tutor po sila doon sa mga farm. Business plan competition. So, nakakita po ako kanina ng mga kasama natin dito seafarers. Actually, bagong programa to in partnership with ISP, Integrated Seafarers of the Philippines. Papaliwanag ko po kung para saan. Kasi ang pilot po dito sa kanila muna, yung ating business plan competition. Bring in Data Bank, ito naman po in partnership with BLE, Bureau of Local Employment. Madami po tayong successful na OFW, pero ang tanong, paano po sila mapapakinabangan pagdating dito sa bansa? I'm sure yung expertise, yung knowledge nila, kailangan may transfer naman dito sa Philippines. Ano? So dito po sa Bring in Data Bank, sa pamamagitan po ng mga polo offices natin, tinitingnan po natin yung mga na-identify na OFW na alam natin na magiging malaki ang contribution pagdating dito sa Pilipinas. So, tinatry po natin silang i-link sa mga local company naman dito para po makuha natin kung yung mga expertise nila ay ma-share naman dito sa Philippines. Reintegration Summit and Change Agents. Nagkameron na po kami ng initial RTD. I'm sure may mga ilan po sa inyo naka-attend. Tinitingnan po natin buuin kung paano natin, lahat po ng involved sa reintegration, binubuo po natin dito. Tsaka po yung OFW online marketplace. Doon po kasi sa mga naturuan na natin magnegosyo, isang problema naman, marketing. So, ang NRCO po ngayon ay nagde-develop ng isang web page. Alam niyo po kung gaano kalakas ang social media at tsaka yung communication through online. Halos lahat po ngayon binebenta na through online, di ba? Yung sa Lora, Ensogo, Lazada, So, tuturuan din po natin ng OFW kung paano gamitin yan, Yung mga products nila na nagawa, so ipopost po nila online yan doon sa dinidevelop naming website, NRCO Marketplace Online, Okay, so next slide po. So ito po yung kaninang financial awareness seminar na sinasabi namin. Ano po ba ang kasama dito? So, it's a training seminar intervention intended to serve as an avenue for OFWs to achieve effective financial planning and management on their hard-earned earnings from overseas employment. A strategy to transform mindset of the OFWs and their families to become investors and entrepreneurs. So dito po, pag kayo ay nag-apply po sa NRCO ng mga livelihood programs, hindi lang po OFW. Dapat po isama ang pamilya, Kasi kung hindi po natin i-involve ang family, wala din pong mangyayari, Kasi sabi ko nga po, ang pinapadala pong pera na remittances, ang gumagamit naman po ay ang family. Ngayon, dun po sa investment, we are trying to involve also the family. Bakit po? Kasi hindi naman po pwedeng si tatay lang ang nakakaalam, may mga pagkakataon kasi na umaalis si tatay ulit, Pero paano po yung sinimulan negosyo, So, we are trying to involve the family pagdating dito. Okay, wala na naman tayong oras. Naku, napakarami natin mga trabaho na dapat asikasuhin. Muli po ito, inyong lingkod, Penny Godemus, nagsasabi sa inyong paalam po. Mula dito sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas.
Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po.